Sa isang bayan, may isang tanyag na restaurant na pag-aari ng isang masipag at mapagkakatiwalaang negosyante na si Mang Ernesto. Ang restaurant ay kilala hindi lamang dahil sa masarap na pagkain, kundi pati na rin sa mahusay na serbisyo ng mga empleyado. Ngunit sa kabila ng tagumpay nito, napansin ni Mang Ernesto na unti-unting bumababa ang kita ng restaurant. Nakakapagtaka dahil sa dami ng customer araw-araw, hindi dapat ganito ang resulta. Naisip niyang may mali sa sistema, kaya't nagpasya siyang magsagawa ng sariling investigasyon. Isang gabi, kinausap ni Mang Ernesto ang kanyang anak na si Miguel, isang bagong graduate sa kolehiyo. Si Miguel ay may pangarap ding maging matagumpay tulad ng kanyang ama, kaya't handa siyang tumulong. Ipinaliwanag ni Mang Ernesto ang kanyang plano. Magpanggap si Miguel bilang isang ordinaryong crew member upang makita kung ano ang tunay na nangyayari sa restaurant. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Miguel dahil nais niyang patunayan ang kanyang sarili. Anak, ito ay hindi para sa pansariling interes, kundi para sa kapakanan ng lahat. Wika ng ama. Nag-apply si Miguel sa restaurant nang hindi pinapakita ang kanyang tunay na pagkatao. Nagkunwari siyang isang ordinaryong aplikante na nangangailangan ng trabaho at tinanggap siya agad ng manager na si Aling Linda. Si Aling Linda ay kilala sa pagiging istrikto, ngunit napansin ni Miguel na tila may itinatago ito. Tahimik niyang pinagmasdan ang kilos ng bawat empleyado, lalo na ang manager. Mabilis niyang napansin na may ilang bagay na hindi akma sa sistema ng operasyon. Sa unang araw ni Miguel, natutunan niya ang iba't ibang gawain bilang isang crew member. Naglinis siya ng mesa, nag-serve ng pagkain, at tumulong sa kitchen staff. Napansin niya na masipag ang karamihan sa kanyang mga kasamahan, ngunit may ilan ding tila pabaya. Madalas niyang makita si Aling Linda na tila nagmamadali sa tuwing nagbibilang ng pera. May pagkakataon pang bigla itong nawawala tuwing gabi matapos ng closing. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang nagiging halata ang kakaibang kilos ng ilang empleyado. May isang waiter na madalas makita ni Miguel na may dalang maliit na plastic bag mula sa stock room. Isa pa sa mga cook ang palihim na naglalabas ng pagkain sa likod. Gayunpaman, hindi agad nagpapadalos-dalos si Miguel sa kanyang mga obserbasyon. Nais niyang makahanap ng matibay na ebidensya bago magsalita sa kanyang ama. Isang gabi, nakita ni Miguel si Aling Linda na nagmamadaling isara ang cash register kahit hindi pa tapos ang inventory. Tumigil si Miguel at nagunwaring abala sa paglilinis malapit sa opisina ng manager. Narinig niya ang mahinang bulong ni Aling Linda sa isa pang empleyado. "Huwag mo kong kalimutan bukas ha. Alam mo na kung saan dadalhin." Agad na nagtaka si Miguel sa narinig at nagpa siyang sundan ang kanilang kilos. Hindi naging madali ang kanyang misyon, lalo na't kailangan niyang kumilos na parang karaniwang empleyado lamang. Marami siyang natutunan tungkol sa hirap ng pagiging isang crew member, ang mahabang oras ng trabaho, ang pagtitiis sa reklamo ng mga customer, at ang pagmamadali sa bawat gawain. Sa kabila ng lahat, nakuha niya ang respeto ng ilan niyang kasamahan dahil sa kanyang dedikasyon at pagiging maaasahan. Pero hindi niya kinalimutan ang kanyang tunay na layunin. Nagsimulang makipag-usap si Miguel sa iba pang mga empleyado upang alamin kung mayroon silang nalalaman tungkol sa mga kakaibang kilos ng manager at iba pang tauhan. May ilan na nagkwento tungkol sa mga biglaang pagkawala ng supplies at pera sa cash register. Ngunit takot silang magsalita dahil baka mawalan sila ng trabaho. Sinikap ni Miguel na hikayatin sila. Sinasabing, kapag hindi natin ito itinama, mas lalong maaapektuhan ang ating trabaho. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nakikita ni Miguel ang hirap at pagsubok sa negosyo ng kanyang ama. Hindi pala madali ang magpatakbo ng restaurant lalo na't maraming tao ang umaasa dito. Naisip niya ang sakripisyo ng kanyang ama upang mapanatili ang tagumpay ng negosyo. Mas lalo niyang ninais na tapusin ang misyon at ibalik ang kaayusan sa restaurant. Hindi niya gustong masira ang pangalan ng kanilang pamilya dahil lamang sa ilang tiwaling tao. Isang gabi, natagpuan ni Miguel ang kanyang pinakamalaking ebidensya. Nakita niya si Aling Linda kasama ang dalawa pang empleyado
na nagbibilang ng pera mula sa cash register kahit wala na ang ibang tauhan. Kinuhanan niya ito ng video gamit ang kanyang cellphone bilang patunay. Sa puntong iyon, alam niyang kailangan na niyang magsalita sa kanyang ama upang may sagawa na ang susunod na hakbang. Ngunit hindi pa rin siya nagmadali dahil nais niyang maging maayos at patas ang pagharap sa sitwasyon. Kinausap ni Miguel ang kanyang ama at ipinakita ang ebidensyang nakalap niya. Napansin ni Mang Ernesto na malaki ang nawala sa restaurant dahil sa maling gawain ng ilan sa mga tauhan. Hindi kaya niya si Miguel na magpatuloy sa pagmamasid habang sila ay nag-iisip ng tamang paraan upang harapin ang sitwasyon. Sinabi niya, "Ayokong maging pabigla-bigla. Dapat natin itong gawin ng maayos upang walang inosenteng madadamay." Pinuri niya rin ang tiyaga at determinasyon ng anak sa pagtulong sa negosyo. Sa sumunod na mga araw, mas lalo pang naging mapagbantay si Miguel sa kilos ng mga tauhan. Napansin niyang ang manager at mga kasabwat nito ay tila kampante sa kanilang ginagawa na parang walang makakahuli sa kanila. Palihim niyang kinuhanan ng video ang bawat pagkakataong may ginagawang mali ang mga ito, tulad ng pagkuha ng pera at supplies. Lalo niyang pinagbuti ang kanyang trabaho bilang crew member upang hindi mahalata ang kanyang misyon. Ang kanyang pagpapanggap ay naging epektibo, kaya nakuha niya ang tiwala ng mga tao sa paligid niya. Isang araw, kinausap ni Miguel ang isa sa mga cook na si Mang Ruben na matagal nang nagtatrabaho sa restaurant. Napansin niya na si Mang Ruben ay masipag at tapat sa trabaho, ngunit madalas din itong tila nag-aalala. "Mang Ruben, napapansin ko po na parang may problema kayo. May gusto po ba kayong sabihin?" Tanong ni Miguel. Sa wakas, naglakas loob si Mang Ruben na magsalita at ikinuwento ang ilang beses na nakita niyang may nawawalang stock sa kitchen. Ayon kay Mang Ruben, minsan niyang nasaksihan ng isang waiter na palihim na naglalabas ng kahon ng pagkain sa likod ng restaurant. "Gusto ko pong magsumbong noon, pero natakot ako." Pika niya. Naisip ni Miguel na ang takot ng ibang empleyado ay nagiging dahilan kung bakit patuloy ang maling gawain sa restaurant. Sinabi niya kay Mang Ruben, "Hindi na po natin ito dapat hayaan. Makakaasa po kayo, natutulungan ko kayo." Ang kanilang usapan ay nagbigay kay Miguel ng lakas ng loob na kumilos ng mas maigat. Habang nagpapatuloy sa araw, mas dumarami ang ebidensyang nakalap ni Miguel laban sa mga tauhang sangkot sa anomalya. Ang manager na si Aling Linda ay naging mas prangka sa mga utos nito sa mga kasabwat niya, tulad ng pagkuha ng kita mula sa cash register. Naramdaman ni Miguel na malapit na niyang may bunyag ang buong katotohanan. Gayunpaman, alam niyang kailangang tiyakin na walang makakalusot sa mga ito. Patuloy niyang kinuhanan ng video at itinala ang bawat insidente. Isang gabi, nakita ni Miguel ang isa pang kahina-hinalang kilos ng manager at ng kanyang mga kasamahan. Matapos ang closing, binuksan ni Aling Linda ang cash register at kinuha ang ilan sa kita bago pa ito maisara. Sinabi nito sa kanyang kasamahan, "Huwag kang maingay, may bahagi ka rin dito." Nang marinig yun, mas lalo pang nagpatibay ni Miguel ang kanyang ebidensya. Palihim siyang kumuha ng litrato ng mga ito bilang karagdagang pruweba. Alam niyang malapit na ang oras upang tapusin ang kanilang misyon. Kinausap muli ni Miguel ang kanyang ama at ipinakita ang lahat ng nakalap niyang ebidensya. Napansin ni Mang Ernesto na sapat na ito upang kumilos at harapin ang manager at mga kasabwat nito. "Anak, mahusay ang ginawa mo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin nating magiging patas ang lahat." Wika ni Mang Ernesto. Napagkasunduan nilang magdaos ng pulong kasama ang lahat ng tauhan upang ilahad ang mga natuklasan. Hindi maitago ni Miguel ang kaba, ngunit alam niyang tama ang kanilang gagawin. Sa araw ng pulong, tinipo ni Mang Ernesto ang lahat ng empleyado sa restaurant. Sa umpisa, tahimik ang lahat habang nagpapaliwanag si Mang Ernesto tungkol sa halaga ng tiwala at integridad. Sa umpisa, tahimik ang lahat habang nagpapaliwanag si Mang Ernesto tungkol sa halaga ng tiwala at integridad sa trabaho. Nang ilahad niya ang mga ebidensyang nakalap ni Miguel, nagulat ang karamihan. Sabi niya, "Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa sariling negosyo ko. Ngunit narito ang mga patunay." Tahimik si Aling Linda at ang kanyang mga kasabwat.
ngunit halata ang kaba sa kanilang mukha. Sa harap ng lahat, inamin ni Aling Linda ang kanyang pagkakamali matapos makita ang mga ebidensya. Sinabi niyang nagawa niya ito dahil sa matinding pangangailangan. Ngunit hindi ito naging katanggap-tanggap kay Mang Ernesto. Ang iyong pangangailangan ay hindi dahilan upang sirain ang tiwala ng ibang tao. Wika niya. Ang iba pang tauhang sangkot ay inamin din ang kanilang partisipasyon. Sa puntong iyon, alam nilang hindi nila may tatanggi ang katotohanan. Matapos ang pulong, tinanggal ni Mang Ernesto sa trabaho si Aling Linda at ang mga kasabot nito. Ang ibang empleyado ay pinaalalahan ng magtulungan upang mapanatili ang tiwala at tagumpay ng restaurant. Sa kabila ng lahat, naging aral ito sa lahat ng tauhan na ang katapatan ay mahalaga sa trabaho. Si Miguel ay pinuri ng kanyang ama at ng ibang empleyado dahil sa kanyang sakripisyo at pagtitiis. Napagtanto ni Miguel na ang kanyang ginawa ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa kabutihan ng lahat. Matapos ang insidente, tahimik, ngunit muling nagtrabaho ang natirang mga empleyado sa restaurant. Naging malinaw sa lahat na hindi tinotolerate ni Mang Ernesto ang kahit anong uri ng katiwalian. Upang ipakita ang pagpapahalaga sa mga natirang tapat na empleyado, nagdaos siya ng isang maliit na salusalo bilang pasasalamat. Ang tiwala ay ang pundasyon ng anumang negosyo. Ani ni Mang Ernesto, ang mga empleyado ay napagtanto ang halaga ng pagiging matapat sa kanilang ginagawa. Si Miguel, sa kabila ng pagod at hirap na naranasan sa pagpapanggap bilang crew member, ay masaya dahil natupad ang kanilang layunin. Napagtanto niya ang bigat ng responsibilidad ng kanyang ama bilang negosyante. Ngayon ko lubos na naintindihan kung bakit mahalaga ang disiplina at tiwala sa trabaho. Wika niya sa ama. Si Mang Ernesto naman ay labis na ipinagmamalaki ang anak dahil sa ipinakitang tapang at dedikasyon. Muling nabuo ang kanilang tiwala sa isa't isa bilang pamilya at magkatuwang sa negosyo. Samantala, ang mga empleyado na tinanggal ay humarap sa legal na proseso dahil sa kanilang maling gawain. Sinigurado ni Mang Ernesto na magiging patas ang lahat, kaya ibinigay niya ang mga ebidensya sa mga otoridad. Ang iba sa kanila ay nagsisi at nangakong babaguhin ang kanilang mga sarili. Sa kabila ng kanilang ginawa, hindi itinanim ni Mang Ernesto ang galit sa kanila. Sinabi niyang, ang mahalaga ay matuto kayo sa pagkakamaling ito at magsimula muli ng tama. Muling bumalik sa maayos na operasyon ng restaurant at mas tumaas ang tiwala ng mga customer dahil sa mga hakbang na ginawa ni Mang Ernesto. Ang reputasyon ng negosyo ay nanatiling malinis at mas naging masipag ang mga empleyado sa kanilang trabaho. Nagkaroon ng mas maayos na sistema ng inventory at accounting upang maiwasang maulit ang nangyari. Si Miguel ang tumulong sa pagbuo ng bagong proseso para masigurong ligtas at maayos ang negosyo. Ang kanyang mga idea ay nagbigay ng mas malinaw na direksyon para sa kanilang negosyo. Bilang pagkilala sa kontribusyon ni Miguel, hinirang siya ni Mang Ernesto bilang assistant manager ng restaurant. Sa kabila ng bagong posisyon, patuloy pa rin siyang tumulong sa iba't ibang gawain sa restaurant tulad ng kanilang crew member. Ang pagiging leader ay hindi lamang tungkol sa posisyon, kundi sa pagiging handang magtrabaho kasama ang iyong mga tauhan. Sabi niya, dahil dito, mas nakuha niya ang respeto ng mga empleyado. Unti-unti, natutunan niyang balansehin ang pagiging leader at kasamahan ng mga ito. Ang karanasan ni Miguel bilang crew member ay nagturo sa kanya ng maraming bagay tungkol sa pasensya, pakikisama at pag-unawa sa mga empleyado. Nalaman niya ang hirap ng kanilang trabaho at ang mga hamon na kanilang kinakaharap araw-araw. Dahil dito, mas naging bukas ang kanyang puso sa pag-aalaga sa kapakanan ng mga tauhan. Sinabi niya, hindi ko makakalimutan ang mga natutunan ko dito. Isa itong mahalagang bahagi ng aking buhay. Ang kanyang karanasan ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay bilang isang leader. Mula noon, naging mas maingat si Mang Ernesto sa pagpili ng mga tauhan sa restaurant. Sinigurado niyang ang mga empleyado ay hindi lamang magaling sa kanilang trabaho, kundi may integridad din. Sa tulong ni Miguel, nagkaroon sila ng regular na pagsasanay para sa mga tauhan tungkol sa halaga ng katapatan at pagiging responsable. Ang mga bagong sistema at polisiya
ay naging susi upang maiwasang maulit ang dating problema. Ang restaurant ay naging mas matatag at maayos kaysa dati. Hindi lamang ang restaurant ang nagbago, kundi pati na rin ang relasyon ni Mang Ernesto at Miguel. Ang karanasang ito ay mas nagpalapit sa kanilang dalawa bilang mag-ama. Naging mentor si Mang Ernesto kay Miguel sa larangan ng negosyo, habang si Miguel naman ay nagbigay ng mga modernong idea sa negosyo ng kanilang pamilya. Ang kanilang pagsasama-sama bilang mag-ama ay nagsilbing inspirasyon sa mga empleyado. Napagtanto nila na ang kanilang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi sa pagkakaroon ng mabuting samahan. Sa paglipas ng panahon, ang restaurant ay naging mas matagumpay at kilala hindi lamang sa kanilang pagkain, kundi sa kanilang maayos na sistema at mabuting pamamahala. Maraming customer ang bumalik at nagdala pa ng mga bagong parokyano dahil sa magandang serbisyo. Si Miguel at Mang Ernesto ay patuloy na nagtrabaho ng magkasama upang mapanatili ang tagumpay ng negosyo. Ang kwento nila ay naging halimbawa sa iba pang negosyante tungkol sa halaga ng pagiging matapat at patas sa negosyo. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng mahalagang aral para sa lahat. Napagtanto ni Miguel na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong kita. Para kay Mang Ernesto, ang pagkakaroon ng anak na handang tumulong at magsakripisyo para sa pamilya ay isang biyaya. Ang tagumpay ng negosyo ay hindi lamang nakasalalay sa pera, kundi sa mga taong nagtutulungan upang ito'y maabot. Wika ni Mang Ernesto. Ang kanilang kwento ay nagtapos ng may ngiti at pag-asa na nagsasabing ang tagumpay ay laging nakakamit sa tamang paraan. Ang katapatan ay mahalagang pundasyon ng tagumpay. Sa anumang trabaho o negosyo, ang integridad ng bawat isa ang nagbibigay daan upang mapanatili ang tiwala at kaayusan. Ang hindi pagsunod sa tama ay hindi lamang nakakasira sa negosyo, kundi pati na rin sa personal na reputasyon. Ang tiwala ay mahirap makuha ngunit madaling masira. Tulad ng natutunan ni Miguel at Mang Ernesto, ang pagtitiwala ay mahalaga sa anumang samahan. Sa oras na ito'y sirain, mahirap itong may balik. Kaya't mahalagang pangalagaan ito mula sa simula. Ang tunay na leader ay marunong makiisa at mapagkumbaba. Ipinakita ni Miguel na ang pagiging leader ay hindi tungkol sa posisyon, kundi sa kakayahang makibagay, umunawa at tumulong sa iba. Ang pakikisama sa mga tauhan ay nagbunga ng mas malalim na ugnayan at respeto. Ang tamang sistema at maayos na pamamahala ay susi sa matagumpay na negosyo. Ang karanasan ni Mang Ernesto ay nagpatunay na mahalaga ang disiplina at tamang proseso upang maiwasan ang mga isyong tulad ng katiwalian. Ang pagiging handa sa anumang hamon ay nagpapalakas sa pundasyon ng negosyo. Ang pamilya ay dapat maging magkatuwang sa harap ng mga hamon. Sa kwento, ang relasyon ni Miguel at Mang Ernesto ay nagsilbing lakas upang maayos nilang harapin ang problema. Ang pagtutulungan at pag-unawa sa isa't isa ay nagbigay sa kanila ng mas matibay na samahan.